Hi everyone! Welcome back again to my channel. And for today's video ay papakita ko na sa inyo ang hotel na pinagsasayang ko dito sa may Tokyo, Japan. And ang area kung nasan ako sa Tokyo is sa may Shinjuku. So bago tayo pumasok sa hotel ay papakita ko muna sa inyo ang neighborhood ng aking hotel. So let's go! Nandito na tayo sa kanto ng aking hotel. So yung dating ko nga dito is makikita nyo na meron dyang sukiya na affordable na kainan dito sa Tokyo, Japan. And then, ang nakapalibot sa akin is mga business buildings. Tapos dito sa gilid ay merong Family Mart. Dito guys, sa konting lakad ng Family Mart, merong, yan, is may Lawson Store 100. Ay lahat ng mga bagay na nandyan is 100 yen. So magandang lugar yan kapag bumibili kayo ng inyong mga pasalubong. Dito sa may right side ng aking hotel is meron dyang 7-Eleven. And then dito guys, sa may tabi ng Sukiya is meron ding coffee shop. And then dun sa dulo na kanto, kung makikita nyo sa may stoplight, isuzoom ko na lang, is meron din dong Family Mart. O diba, hindi ka talaga magugutom dito guys. Ang dami mga convenience stores. And then dito sa street na katapat ng hotel ko, dyan sa may Sukiya area, is dyan, may mga bars dyan, may mga inuman. And as of my research, parang dyan yung LGBT area, dyan sila nagpo-party. Kung interested kayo na may mga party scene dyan, mga inuman. Kung magiging interesado kayo sa hotel na pinagsasayan ko, isang pinakamalapit na subway station dito is yung Shinjuku Sanchome. So, walking distance lang siya dito. Nandun lang siya sa may Family Mart area na pinakita ko kanina dun sa dulo. And then, dito rin sa area ko guys, is 14 minutes lang yung Kabuchi ko. Kung alam nyo, yun yung parang red light district dito sa Shinjuku. Kung nasan si Godzilla, nandun na rin sa area na yon yung 3D Cat. Napakalapit lang niya sa mga tourist attractions dito sa may Shinjuku. So ayan, ang pangalan ng hotel na pinagsastayan ko dito sa may Tokyo is ang Hotel Tateshina. So tara, pasok na tayo! Pagpasok dito guys, ito na ang kanilang receiving area. And then, dito sa may right side is dito na yung receptionist. And then, meron din sila ditong Tokyo Tourist Information. Kung hindi nyo pa alam kung saan kayo pupunta dito sa Tokyo, and meron naman silang ganito. And then, meron naman ditong mga brochures din. Yan, may mga brochures. And then, meron din silang provided dito na microwave and pang hot water. So, ayan. So, punta na tayo sa ating room. Ayan. So, may mirror dito. So, punta tayo sa may second floor. So, ang medyo tricky pala dito guys ha. Meron kasi silang main building and meron din silang annex. So, para makapunta tayo sa room natin, which is the 4th floor, is kailangan muna nating magpunta ng second floor, tapos tatawid tayo papunta sa annex. So, ayan, nasa second floor na tayo. So, dito sa second floor is makikita nyo, meron silang ice machine. And then, dan sila ditong vending machine. Meron naman sila iba-ibang drinks dito. Ayan. Ayan. And then, meron din sila provided dito na water dispenser. For free lang yan. And ito yata is para sa kanilang VOD theater program. So, hindi ko alam kung how this works. So, ito na ang main building sa second floor. So, ito na ang way papunta sa annex. So, tara. Yan. So, dito sa may annexes, meron silang mga manga. Meron silang One Piece. And then, meron sila ditong Slam Dunk. So, kung fan kayo ng manga, yan o. Free to read. Yan. So, yan. Magre-right na tayo papunta sa second elevator. Papunta sa ating room, which is sa 4th floor. So, let's go. Yan. So, may another mirror again sa elevator. So, let's go. 4th floor.
Ayan, nandito na tayo sa 4th floor. So, pasok na tayo sa ating room, which is 421. Let's go. Ayan. So, this is my room. This is a single bedroom. Dito pala sa pinto nila is meron silang keycard lock. Tapos meron pa silang additional lock. At meron pang pangatlong lock. Secured ka talaga sa room mo since tatlo yung lock mo. And then, meron sila ditong television. And then, meron din sila ditong mini refrigerator. And then, meron din silang cabinet. May free hangers naman yan sa loob. And then, meron sila ditong study table. Meron din sila ditong study lamp. And then, tissue. And then, ang kanilang telephone and ang kanilang extension cord. Actually, guys, itong extension cord is yan na yung main na saksakan. Dahil dito sa ilalim is parang dalawa lang ang working na saksakan. And then, hindi ko lang sure, guys, ako kasi medyo paraning ako gumamit ng extension cord. Lalo na kung mga heavy gadgets ang i-charge. Katulad ng laptop. Hindi ko sure kung safe ba na gumamit ng extension cord. So, ang ginagawa ko is paisa-isa lang. So, like kung mag-charge ako ng laptop is siya lang dapat na nakasaksak. So, para safe lang din tayo. Medyo paraning ako sa ganyan, guys. Tapos, syempre, meron silang AC na napakalamig. And dito sa window naman nila is ang view ay construction site. So, ayan. And then, punta na tayo sa CR. So, ayan. Medyo maliit ang CR, pero manageable naman. So, andito ang kanilang toilet bowl. Hindi siya automatic, guys. Katulad ng mga nakikita nyo sa ibang toilet sa Japan. So, manual siya. Pero, so meron namang hugasan yan dito. Mga usual na toilet bowl sa Japan. And then, ito na ang water sink. And then, ito na ang shower area na pwede mo convert as a bathtub. Yan, kung gusto nyo mag-relax. And then, meron din silang provided dito na body soap, shampoo, and conditioner. Actually, guys, hindi ko alam kung anong brand ng shampoo and conditioner nila. Pero sobrang ganda sa buhok. Nung ginamit ko sa buhok, sobrang lambot sa buhok. Provided naman sila shower hose. And then, ito guys, tricky din tong water nila. Dahil, itong hot water nila is sobrang init. And then, itong cold water nila is sobrang lamig. So, kailangan mo talaga i-balance yung water temperature na komportable para sa'yo. And then, meron ditong salamin. Hello. And may pre-provide naman sila dito na baso. And then, toothbrush. Then, syempre, towels. And then, mini towel. And then, towel for the floor. Ayan. So, basically, guys, ito na ang aking room. Yes, parang medyo old style na siya na hotel. Pero kung tutulugan nyo lang naman, okay na to. Komportable naman siya. And ito palang hotel ko, guys, na Hotel Tateshina, ay nabook ko sa Agoda. Ang price niya for 5 days and 4 nights is 13,758 pesos and 44 cents. So, hindi ko lang sure kung kasama na doon yung city tax na charge usually sa mga hotels dito sa Japan. Alam ko, per person per night, ang charge nila for the city tax sa hotel. Binuko ko siya sa Agoda. Ang price niya for 4 nights and 5 days is 12,621 pesos and 24 cents. And then, for the taxes and fees is 2,651 pesos and 62 cents. So, siguro nga kasama na dun yung local city tax nila. Since nakalagay din dito sa Agoda na for the city tax information, local city tax regulations may add a city accommodation tax based on the room rates. The tax will be collected directly by the property upon checked-in. So, nung nag-check-in naman ako, guys, hindi naman ako tinanong ni Kuya tungkol dun sa local city tax. So, siguro nga, kasama na siya dito sa charge nila sa Agoda.
And then guys, kaya naging 13,758 pesos and 44 cents na lang. Dahil since frequent user ako ng Agoda, is nakakuha ako ng discount for 1,514 pesos and 42 cents. So, di ba, kung frequent user kayo ng Agoda, is may perks naman yun since nakakakuha kayo ng discount. Pagka-check-in nyo pala dito sa hotel, is bibigyan kayo ng receptionist ng hotel rules. So, babasahin ko lang din sa inyo kung ano yung mga hotel rules nila. So, ang check-in nila dito is 3 p.m. Tapos, ang check-out nila is 10 in the morning. And then, kino-close nila yung hotel entrance ng 1 a.m. to 5:30. So, for security purposes. At least, hindi labas-pasok yung mga tao ng madaling araw. So, kung may plano kayong mag-party dito sa Japan at dito ang hotel nyo, paumagahan na talaga yan. Dahil alam ko, 5 a.m. din nag-open yung mga trains. And then, nakalagay din dito na kapag nag-additional hours ka after ng check-out time mo, is may charge na 800 yen per hour. And then, nakalagay din dito na yung government tax should be added in addition. Ingatan nyo yung room keycard nyo dahil kapag nawala nyo yan, is meron silang charge na 3,000 yen. And nakalagay din dito na hindi pwedeng mag-invite ng guests sa room mo, sa lobby lang sila. Nakalagay dito, don't invite your guests to your room. Please meet at the lobby. So, hindi ko sure kung pwede mo bang papasukin dito as long as susunduin mo siya sa lobby at hindi mo siya padediretsuhin dito mismo sa room mo. So, hindi ko sure yan. And then, pwede nilang i-keep yung luggage nyo sa front desk even before the check-in time. So, kung maaga kayo dumating, is pwede nyo naman iwan yung luggages nyo sa hotel. Yun lang yung mga importanteng house rules na nandito sa paper na binigay ng receptionist pagka-check-in. So, nakita nyo naman na yung hotel ko at yung room ko, nakita nyo na rin yung environment dito sa aking hotel sa Japan na sobrang lapit sa mga tourist spots dito sa Shinjuku. And as I mentioned kanina din, is meron siyang malapit na subway. Napakadali lang puntahan yung ibang mga tourist attractions sa iba't ibang lugar dito sa Tokyo dahil nga sa malapit na train. And then, nung sinabi ko pala sa friend ko na frequent traveler din, yung price ng hotel ko, sabi niya is ang mura daw. And oo nga, kasi usually, ang mga hotels dito is parang 4,000 a night pataas. And ang ganda na rin ng area ko guys, di ba? Sana nakatulong tong video ko sa mga interesado na magpunta dito sa Japan at naghahanap din ng murang accommodation. Kung nag-enjoy kayo sa video na to at nakatulong to kahit papaano, please share na to sa mga kaibigan nyo, sa mga kamag-anak nyo nang naghahanap ng murang accommodation dito sa may Tokyo. Huwag nyo din kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. At pakiclick na rin yung bell icon para mag-updated kayo sa mga bagong videos ko. And huwag nyo rin kalimutan na i-follow ako sa lahat ng mga social media accounts ko. Nakalagay naman yung mga links sa description box below. And again, thank you for watching and see you on my next Tokyo vlogs. Bye!